Bahay, present para maging mas makabuluhan ang pananatili natin sa ating mga bahay. Bibigyan ko kayo ng mga ideya para sa ikauunlad ng ating mga buhay. Strawberry, mango at guava. Pwede palang topping sa ensaymada? Mga yummy na pastry na naging inspirasyon ang nanay. Halos parang cake na yung experience ng ensaymada namin. Sa sales namin, nag-average kami ng 40 to 50,000 a month. Bumalakas na sa 70 to 100. Simpleng ihawan, naging bonggang kainan. Pinoy na restaurant ang hatid ng tatlong magkakapatid. Favorite ng kapatid ko ang Mexican food. Kaya Mexinoy, Mexican with Filipino twist. Akalain nyo ang chichirya ay pwedeng maging masustansya? Oh my gulay! Kung may tahong chips, pwede rin ang mga gulay chips. Nagkamap ako sa iba-ibang gulay chips, katulad ng kalabasa chips. Kung may kids, may mga seniors. So nagkamap ako sa mga herbal chips. Lahat na yan sa pera paraan. Isa ka rin ba sa mga nakiuso at nakibake sa trending noon na ube cheese pandesal? Aba, that is so 2020. Dahil ngayon 2022, mayroon daw mga bagong pastries at baked goods ang dapat ring masubukan. Tara na't makibake sa mga tinapay with a twist ngayong 2022. Lahat ba nakapag-ube cheese pandesal na? Habang lahat ay nakikisabay sa trend, gusto ng flight attendant na si Paul na maiba at nagkaroon siya ng bright idea. Gamit ang 5,000 pesos na puhunan, nagtayo si Paul ng isang online pastry business. So nung time na nag-start ang Lulu's, may mga produkto like the ube cheese na sumisikat. And ang ino-offer namin that time ay apple pie, chicken pie, and ensaymadas. Ang naging inspirasyon ni Paul sa itinayong negosyo, ang kanyang ina na si Lulu. Lahat ng recipe na gamit namin ay namana ko sa yumaong kong ina noong November 2019. 2 months after her death, naisipan ko na ipangalan sa kanya yung negosyo at gumawa ng mga recipes inspired sa kanya. Ang recipe nga ng kanyang nanay na ensaymada, ginaya ni Paul at hinaluan ng modern twist. Hindi lang basta-basta ensaymada ang mga ito. Mayroon silang grilled mango ensaymada, strawberry shortcake ensaymada, at guava ensaymada na mas masarap daw kainin kapag pinalamig na sa ref. And halos parang cake na yung experience ng ensaymada namin. Nag-average kami ng mga 40 to 50,000 a month. Bumalakas na sa 70 to 100. Chichirya na gawa sa kalabasa. Iba ito, mga mamshi. Kung may tahong chips, pwede rin ang mga gulay chips. Nagkamap ako sa iba-ibang gulay chips, katulad ng kalabasa chips. Parating na daw si Lenlen. Curious din ba kayo, mga mamshi? Tuturuan tayo ni Paul niyan. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano gawin ang ensaymada bread. Paghahalu-haluin ng mga dry ingredients, harina, asukal, yeast, at asin. So, mas maganda gumamit ng bread flour para mas maganda yung texture ng bread. Isunod ang itlog at ang tubig. Pwedeng water, pwedeng milk. Panghuli ang butter. Kung walang butter, pwede din margarine. Kapag nahalo na, simulan na ang pagmamasa. So, tatest nyo lang siyang ganito. Babanatan nyo siya. Pag medyo manipis na siya at di siya napupunit yan, okay na siya. Paalsahin ng dough sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Matapos nito, hati-hatiin na at bilugin. Ilagay sa mga lyanerang may mantikilya. At paalsahin ulit ng 30 minuto. Kapag doble na ang laki nito, pwede na itong i-bake sa oven. So, makalipas ng 15 minutes, ready na yung ensaymada. Magba-brown siya ng konti sa ibabaw. At sign to na okay na siya. Lalagyan ng butas ang ibabaw ng ensaymada bread
para mailagay ang mga filling. So, unahin natin ang grilled mango. So, lalagyan natin ng homemade caramel sauce. Then, vanilla cream. And then, ang ating fresh mangoes. So, yung strawberry, kukoat muna natin ng milk powder and confectionery sugar. And lalagyan natin ng homemade strawberry jam. And the icing. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang fresh strawberry. Ngayon, meron kami bagong product, yung guava ensaymada. Gumawa kami ng homemade guava jelly and ito yung first base ng atin guava ensaymada. Then, lalagyan natin ng guava filling. So, this is infused guava icing. Ibabalik ang takip ng tinapay, papahiran ng butter ang ibabaw, at lalagyan ng toppings na keso. Ang pinagkaiba ng Lulu's ensaymadas ay best eaten when chilled for 4 hours. Nakakatakam naman yan, Paul. Hatulan na yan. Makeso, saka yung guava niya, yung parang nag-aalo sa cream. Sarap siya. Creaminess. Yung doon niya, malambot. Yung strawberry naman sweet and yung white na to. Good. Sa sales namin, nag-average kami ng mga 40 to 50,000 a month. Kung malakas na sa 70 to 100. Hindi na masama. Katulad ni Paul, galing din sa nanay ang recipe na ngayon business ni Nikki na cream puffs. At dahil dito, marami nang nakakakilala sa produkto ni Nikki. So for the peaks, easily nasa 5 digits per day, easily, kayang-kaya. Katulad ni Paul, galing din sa nanay ang recipe na ngayon business ni Nikki na cream puffs. So actually, yung cream puffs ko, which is my bestseller right now, it's a recipe I got from my mom. But of course, I tweak na the recipes a little bit para maswak na siya sa panlasa ng mga tao ngayon. Teka lang, ano ba ang cream puffs? So, ang cream puffs, it's originally a French pastry. So, it's a puff pastry. Gawa lang siya sa eggs. Yun lang ang pinaka-leavening agent niya. We don't have baking powder, we don't have baking soda. So, the reason for the rise is because of the eggs. It's filled with vanilla custard. Sige nga, Nikki, paano ba gawin yan? Okay, so ngayon, ipapakita ko sa inyo yung process namin ng paggawa ng cream puff, starting with the choux. Isa lang sa kalan ng kaldero at lagyan ng tubig. Tunawin sa tubig ang butter. Kapag tunaw at kumukulo na, ihalo ang harina. Kapag nahalo ng mabuti, tanggalin na ito sa kalan. Palamigin ng dough at ilagay ang itlog. Isa-isa ko lang nilalagay yung eggs to make sure na well-incorporated siya with the roux. We can start baking this. Gamit ang scoop o piping bag, kumuha ng maliliit na bahagi ng dough at bilugin ang mga ito. Pwede na ilagay sa oven para maluto sa loob ng 1 oras. Habang naghihintay maluto ang base ng cream puff, ihahanda naman ang filling nito. Una, pakuluin ang gata sa kalan. Paghalu-haluin ang mga dry ingredients, asukal, asin at harina. Ihiwalay ang pula ng itlog. The reason why ito yung method na ginagamit namin is because it's more gentle to the egg yolk and extra insurance na hindi basta-basta mababasag yung egg yolk. Ihalo na ang dry ingredients sa gatas. Haluin mabuti. Kapag tapos na, unti-unting ibuhos ang mixture sa pula ng itlog habang dire-diretso pa rin sa paghalo. Ibalik ang mixture sa kalan habang hinahalo pa rin. Sige, Nikki! Halo! Kapag nakuha na ang tamang consistency, pwede nang ilagay ang vanilla extract. At finally, pwede na buuin ang cream puffs. Hindi dona at hindi rin pandesal. Ito pala ang cream puffs. Masarap. Yung tamis okay.
December 2019 nang mag-resign sa pinapasukan digital marketing agency si Nikki. At that time, I was 50-50 kung maghahanap ako ng trabaho or magtatayo ng business. But then, the lockdown started. From then, parang naging malinaw na sa akin na business is the way to go. Gamit ang kaalaman sa digital marketing, ginamit niya ito sa kanyang itinayong business. When I started the Softbox Patisserie, my goal was to sell pastries that tastes as good as it looks on the photo. So it was important for me na hindi lang siya maganda aesthetically but also masarap. At dahil dito, marami nang nakakakilala sa produkto ni Nikki. So for the peaks, easily nasa 5 digits per day, easily, kayang-kaya. But of course, in the lesser peak days, mga 4 digits a day. No matter how small your business is, get it registered, have the correct paperwork, follow the right processes, and then success will soon come after. Sa aspect ng baking, ang natutunan ko sa mom ko ay stick to the basic and be consistent. Huwag kang susuko sa kahit anumang bagay kasi lahat ito may paraan talaga. Abangan ang isang kakaibang paella na may Pinoy twist. Favorite ng kapatid ko ang Mexican food. Kaya Mexinoy, Mexican with Filipino twist. Papaano naging matagumpay na restaurant ang dating ihawan? Alamin! Virgo, suswertihin ka ngayong araw kung lalabas ka ng nakamask. Leo, makikita mo na si Leia. Leia Gunita ang full name niya. Aquarius, huwag kang maniniwala sa hula dahil ito ay hula lamang. Pwedeng mali, pwedeng tama. Lucky color, rainbow. Lucky number, 7. Lucky food, Mexican and Filipino food. Lucky person, ikaw yon. Dahil nanonood ka at maaari ka makapulot ng mga magagandang business ideas. Sabi nila, ang pagtatagumpay sa negosyo ay swerte-swerte lang. Pero para sa magkakapatid na sina Rose, Tay at Jean, walang mararating ang swerte kung hindi sasamahan ng diskarte. Nagkikrave ba kayo ng Mexican food? Pero hindi kayo makabitaw sa panlasang Pinoy? Pwes, hindi na problema yan. Dahil special fusion ang pwede niyong matikman sa kauna-unahang Mexinoy restaurant sa probinsya ng Quezon. Ito started last 2014. Yung kapatid ko talaga is ang nagsimula din ito, si Jean de Guzman. Pagka-graduate niya ng college, ang sinabi niya sa parents ko is gusto niya magtinda ng barbecue. And then gusto lang niya is sa labas ng gate. So binuksan ni mommy at daddy yung bakuran niya para makapag-barbecue si Jean. Ang dating simpleng ihawan sa labas ng bakuran, hindi raw inakala ng magkakapatid na magiging isang full-blown resto. Kasi favorite ng kapatid ko ang Mexican food. Kumbaga, kaya nagkameron ng name na Mexinoy. So, Mexican with Filipino twist. Bukod sa mga sikat na Mexican snacks tulad ng quesadilla at tacos, binigyan din nila ng Mexinoy flavor ang seafood paella na galing sa Spanish cuisine. Hi kapuso, ako nga po pala si Chef Johnson from Señoritas Mexinoy Kitchen. Magtuturo ako kung paano magluto ng isang seafood paella. Para sa recipe na ito, gagamit tayo ng sibuyas, green bell pepper, homemade chorizo, bigas, iba't ibang klaseng seafood, at chicken. First, mag-chachap tayo ng onion. After white onion po, bell pepper, green. Chop to dice lang. Pag okay na po yung vegetables natin, pwede na po nating buhayin ang ating palyera. Medium heat lang po dapat. Next na po natin, magsasatay na po tayo ng ating ingredients. Kailangan po natin siyang isatay ng mga 1 minute para po
lumabas yung kanyang katas at lalo pong gumanda yung oil natin. Alam niyo ba na ang salitang paella ay nakuha sa Arab word na bakiya na ang ibig sabihin ay leftovers? Dahil noong unang panahon, kahit sa mga kaharian sa Espanya, uso na ang pagsasyaron o pag-uwi ng mga natirang pagkain mula sa handaan. Susunod, ang chichirya business na kumikita ng halos 120,000 pesos kada buwan. Kung may tahong chips, pwede rin ang mga gulay chips. Nagkamap ako sa iba-ibang gulay chips katulad ng kalabasa chips. Yung bagong border natin. Susunod na po natin, mga black olives, green olives at capers po. Nagbibigay po kasi ng lasa yung mga herbs sa paella. Kaya po kailangan talagang masutay siya. Tapos po niyan, ang ating chorizo, homemade chorizo po, only from Señoritas. Sumunod po ay squid po. Siya po yung mga ano ng squid. Pag sinusutay po natin, lalagyan na natin ng tomato paste kasi po, mas masarap daw po ang tomato paste pag ginisa. Lalo po nalabas yung lasa niya. Ito pong proseso na first step natin, kakain po siya ng mga 2 to 3 minutes para sa sauté. Pagkatapos po nun, alagay na po natin ang ating rice. Paella trivia number 2. Alam niyo ba na ang tamang pagbigkas sa paboritong dish na ito ay walang tunog na L? It's not paella, but it's paella. Isa pa pong special ingredient from Señoritas only, ang aming pong pomodoro. Lalagyan siya natin ng seafood stock, pang-base niya pong tubig. Sa paste na po ito, parang magsasayang na lang tayo. Tapos na po natin igisa yung ating mga herbs at seafood po. Yan na po siya, pero kailangan pa natin lagyan ng kunting sweaty oil po para sa kanyang kulay. Salt, pepper. Tapos po to, maghihintay na po tayo ng mga 15 to 20 minutes para po umalsa yung kanin natin. Cover po ng lid. Paella trivia number 3. Alam niyo ba na paella rin ang tawag sa special na pan o kawali na pinaglulutuan ito? Pero dito sa Pilipinas, paellera naman ang tawag dito. Pinaka-last step po, i-oven na po natin siya from 30 to 40 minutes. Okay, eto po, meron 3 papel dito. May mga nakasulat dito na Mexican words. At sa abot ng aking makakaya, to the best of my effort. Best effort ito, ha? Titingnan ko kung mahuhulaan ko yung mga Mexican words na nakasulat dito. Delicioso. Ay, madali ito. Delicious. Okay, tama. Oh my goodness. No solo de pan vive el hombre. Ano yung sabihin nun? Teka lang ako na. No man is an island. Ay, ayaw ba? Hindi ba yun? Ano yan? Mali. No. Ay caldo que no and free. No soup available. Ngayon po, okay na yung paella natin. Lalagay naman natin ang kanyang mga toppings. Seafood, depende naman sa choice nyo kung ano yung itatapis nyo seafood. Pwede rin mag-add kayo ng mga chicken, egg, para mas masarap. Shrimp first. Lagyan natin ng hipon, syempre seafood. Lagyan natin ng fresh squid. Siyempre, lagyan din natin ng tahong. Tapos konting clams po. At syempre pa ang Pinoy twist sa seafood paella na magkakapatid, ang Pinoy chicken adobo na mas nagpapalasa sa paella. Ngayon, nalagay na natin ang ating toppings. Nalagyan natin siya ng garnish. Green bell. Tapos, secret ingredients, Señoritas, homemade, chimichurri, chicken flakes, last touch. Para sa huling step, ibabalik sa oven ng 3 to 5 minutes ang paella para mas maluto ang mga toppings nito. Ito na po ang seafood fiesta paella ng Señoritas Mexinoy Kitchen. Sa laki ng serving, pwedeng paghatian ng 3 hanggang 5 tao ang seafood paella na ito. Isang dahilan kung bakit pamilya rin ang madalas kumakain sa kanilang restaurant. Sarap siya. Lasan-lasa mo yung spices ng Mexican food, tsaka ng touch ng Filipino recipes.
Ayos siya. Sa maliit na ihawan sa labas ng bahay, nagsimula ang lahat sa halagang 30,000 pesos. Pero ngayon, may 3 palapag na restaurant na ang Pamilya de Guzman at isa na rin itong sikat na party venue para sa iba't ibang okasyon. Ang 3 magkakapatid na babae na sina Jean, Rose at Thea ang naging inspirasyon ng pangalang Señoritas. At sila rin ang nasa likod kung bakit ito naging matagumpay at nanatiling matatag. Yan ang totoong Sister Goals! Is that you, Ma'am si Susan? Ay, naku, niyan pala kayo mga mamshi! Bakit ka nag-exercise, Ma'am si Susan? I'm welcoming 2022 with a healthier version of me. Ay, gusto rin namin yan. That's so! Then let's go! Ay, naku. Teka. Wait lang mga mamshi. Bukas na lang natin ituloy, ha? Pagod na ako eh. Parang masarap na kumain ngayon, tapos na mag-exercise. Bukas na lang natin ituloy, okay? Pero syempre, healthy pa rin dapat. Baka ito ang makatulong sa health goals natin at magkaroon pa ng ideyang isang negosyong healthy para maging wealthy. Healthy meal pang bahanap nyo? Worry no more. Sagot na yan ni May at Chef Aisa. Nag-aalok sila ng meal plans depende sa pangangailangan ng iyong katawan at lifestyle. Mahirap maghanda ng healthy at masarap na dish mga mamshi. Buti na lang ituturo ni Chef Aisa ang isa sa mabilis but very healthy na pagkain. Today ay iluluto natin ang isa sa mga putahe na sinaserve ng Delish Diet Delivery. Ang tuna pesto pasta. Ang mga kailangan nating ingredients ay olive oil, garlic, tuna, homemade pesto, salt, pepper, parmesan, and basil. Una, ilagay ang olive oil at isunod ang bawang at lagyan ng kaunting asin. Isunod na natin ng tuna at para mawala ang lansa, kailangan itong igisa ng 1 hanggang 2 minuto. Ilagay na natin ang pesto. Kapag naghalo na ang pesto sa tuna, pwede na natin ilagay ang ating pasta. Haluin lamang ang cooked pasta hanggang kumapit ang pesto sauce. Lagyan ng asin at paminta. Ito po ang tuna pesto pasta ng Delish Diet Delivery. Napakalinamnam. Hindi mo malalasahan na parang gulay yung kinakain mo. Gaano kahalaga na tama ang iyong mga kinakain? Yung food intake, very important siya kasi 80% ng food intake natin responsible para dun sa ating physique tsaka sa health natin. Tapos 20% of course accounts for your exercise and physical activities. May mga tinatawag kasi tayong daily requirement lang. So kung lalagpas ka dyan sa daily requirement mo, tataba ka ng sobra. Kapag naman kukulangin ka, papayat ka naman. Kung may kakulangan ka sa nutrisyon, magsushow din yan sa sarili mo. Magkakaroon ka ng mga sakit. Ano ba ang meal plan na maaaring bumagay sa iyo na mayroon sila? We have the low-calorie meal plan. Bestseller namin yon kasi yun yung cheapest package namin. Plus, karamihan, bulk ng clients namin gusto mag-weight loss. Meron ka ng breakfast, lunch, dinner, and snacks on a daily basis. We also have the balanced meal plan. Ito naman yung kung gusto mo lang mag-weight maintenance, gusto mo lang healthy food. Then we also have the low-carb, high-protein para dun sa gustong magpatone. And we have the DASH meal plan. Ito yung low-fat, low-salt natin, or DASH means dietary approaches to stop hypertension. Para malaman ang tamang diet at meal plan para sa iyo, kinakailangan kumonsulta sa isang registered nutritionist dietitian na iniaalok naman ng Delish Diet. Libre ito mula sa kanila. Hindi nila inasahan na papatok ang nasabing negosyo nila. Nag-start kami, ang capital lang namin is 20,000. So yung current na earnings namin, nasa 6 digits kami on a monthly basis. Ang healthy din ang kita nila. Winner! Uy, chips! Sarap na talaga to. Pampalipas gutom. Hoy, Ma'am si Susan. Ano ka ba? Nakakagulat ka naman. Akala ko ba healthier you na ang 2022? Ito naman, chips lang naman to. Today, gagawa tayo ng kalabasa chips.
Narito po ang mga ingredients na ating gagamitin. Kalabasa, wheat flour, iodized salt, ground black pepper, water, cooking oil. Ang una po nating gagawin sa kalabasa ay i-grind po natin siya. Mga mamshi, maaari tayong gumamit ng blender sa pag-grind ng kalabasa. After mag-grind ng kalabasa, gagawa na tayo ng dough. Una, paghaluin ng nag-grind na kalabasa with flour, ground black pepper, iodized salt at kaunting tubig upang mabasa ang mixture. Gamit-gamit ang kamay, haluin ang mixture upang makabuo tayo ng dough. Malalaman natin kapag okay na ang mixture kapag wala na halos maramdaman na basa o tubig. Pagkatapos, hatiin ang dough sa maliliit na piraso upang mas madaling i-flat. Lagyan ng wheat flour bago i-flat gamit ang rolling machine o maaaring gumamit ng rolling pin. Kapag flat na ang dough, sisimulan na nating i-deep fry ang mga ito. Kapag malutong na, maaari na itong hanguin. Ito na po ang pinagmamalaking kalabasa chips ng Farm Delight Healthy Chichirya. Para po sa akin yung chips, hindi po siya maalat, masarap po siya at malinamnam. Maliban sa kalabasa, mayroon din silang ibang flavor katulad ng carrot, lagundi, ampalaya, luyang dilaw, onion, banaba, sambong, garlic at malunggay. Ang daming choices, Si Bing Angeles ang nasa likod ng vegetable at herbal chips na ito. Nagsimula siya sa mga tahong chips bago niya naisipang gumawa ng veggie at herbal chips. Sinabi ko na kung may tahong chips, pwede rin ang mga gulay chips. Nagkamap ako sa iba-ibang gulay chips katulad ng kalabasa chips. So sabi ko kung may kids, may mga seniors. So nagcome up ako sa mga herbal chips. Hindi inasahan ni Bing na magiging patok ang kanyang healthy chips. Noong tinutulungan na po ako ng mga iba't ibang government line agencies, nakita po namin na talagang tanggap po sa market kasi karamihan sa mga buyers ko po mga mommies. Ang dating one-man team ngayon may 14 na tauhan na. Karamihan pa sa mga ito ay mula din sa kanilang komunidad. Mula sa puhunan 3,000 pesos, ngayon kumikita na siya ng nasa 120,000 po. Mukhang health is wealth talaga Sana all. Kaya laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga, dito pa rin sa GMA. Ako po